Hello. Hi. Sa mga baguhan po dito, uh, yun lang nakarating, na kailangan po muna ipahayag yung tinatawag na salita ng Diyos. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Nandito tayo sa ikalawang bahagi na kung saan ang mga sitas na ipinagkaloob ngayon ay bibigyan natin ng buhay. Madali pong basahin, pero kung wala pong magpapaliwanag o magtuturo, marahil po ay hindi natin maaabot. Ano po ang sabi dito sa unang sitas? Sabi po sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 23. Ganito po ang sabi. At muling pinalapit niya sa kanila ang karamihan at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain." Ngayon po, halimbawa, ipalagay natin sa oras na ito. Ako yung nagsasalita. Meron tayong tainga. Sabi, pakinggan ninyo ako. Palagay natin ngayon na itong binabasa natin, merong nagsasalita at meron naman tayong tainga na kung saan siya po ang tatanggap ng napapakinggan natin. Pero, kinakailangan po natin sasamahan ng pag-unawa. Kasi po, kung halimbawa, napakinggan lang natin, pwedeng pumasok sa kabila, lumabas sa kabila. Pero kung yan po ay meron pang pag-analyze, pag-unawa, mapapalawak natin ang lahat ng mga mensahe. Sabi po dito, walang anumang nasa labas ng katawan ng tao ang pagpasok sa kanya ang makakahawa sa kanya. Datapwat, ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Sabi sa 16, kung ang sinuman ay may pakinig na ipakikinig, ay makinig. Ngayon po, sabi dito, kung titingnan natin, sa kalagayan ng tao, meron siyang loob, meron siyang labas. Ang sabi dito, walang anumang nasa labas ng katawan. Ibig sabihin, halimbawa, yung tinatanggap ng tainga natin, pinapakinggan, yung iniinom natin tubig, yung kinakain natin, lahat yan papasok sa katawan. Pati yung hangin na ating sinisingkot. Yan po ay hindi makakahawa. Bakit po? Halimbawa, palagay natin nakakain tayo o nakainom ng may lason. Ang mangyayari niyan, tayo lang yung mapipinsala o mapapahamak. Ibig sabihin, yung hindi kumain, hindi siya mahahawa. Ano po ang ibig sabihin nun? Kaya kung titingnan po natin dito, kung sino lang yung kumain, yun lang ang mapapahamak, pero yung hindi naman kumain, hindi siya madadamay. Yun po ang ibig sabihin ng pagkahawa. Katulad din naman ng paglalaba. Halimbawa, kapag ang nilalabahan natin puro puti, pag wala siyang kasama na dikolor, hindi siya mahahawa ng kulay ng dikolor. Ganun po yun. Sabi sa Bicol, nakakaulakit. Ngayon, ano ang paglilinaw po ng ating dakilang Panginoon? Dahil po, ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon ay hindi po sila nakapag-aral, mga mangingisda lamang sila. Ang nangyari po ganito, at nang pumasok siya sa bahay mula sa karamihan, ay tinanong sa kanya ng kaniyang mga alagad ang talinhaga. Talinhaga po kasi yung sinabi ng ating dakilang Panginoon. Ano po ang reaksyon ng ating dakilang Panginoon nung tanungin siya? At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip, hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya.
Kaya kung titingnan po natin, ano-ano ba yung mga sinabi ko kanina na pumapasok sa katawan ng tao? Hangin, sinisinghot natin. Inumin, na iniinom natin. Pangangailangan yan para madagdagan yung tubig sa ating katawan. Pagkain, ano pa? Pati yung pinapakinggan natin. Naaamoy natin. Lahat ng yan ay pumapasok sa katawan ng tao. Makakatulong po yan sa katawan ng tao. Dito po, ang pinag-uusapan dito, ang nakakahawa. Nagbigay ang ating dakilang nag-focus siya sa isang bagay, sa pagkain. Sabi dito, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Ngayon po kung mapapansin natin dito, focus lang tayo doon sa pagkain at inumin. Ang anumang bagay na pumapasok sa bibig, diretso sa esophagus, papunta sa tiyan, ipaprocess ng ating digestive system, at pagkatapos lalabas sa daanan ng dumi, hindi po siya makakahawa. Kung halimbawa nakainom ka ng dehydrated na tubig, o kung halimbawa panis na pagkain nakakain tayo, hindi po siya makakahawa doon sa iba dahil kung sino lang yung tumanggap na kumain, yun lang ang mapapahamak. Kaya po kung titingnan po natin dito sa sitas na ito, para maunawaan natin ang pinakakahulugan ng ating dakilang Panginoon, sa kalagayan ng tao, yung pumapasok sa tao, hindi po yun nakakahawa sa tao. Hindi ba dumaan yung panahon ng pandemic, COVID? Ang nakakahawa po dun yung galing sa ibang tao, pero yung pumapasok, hindi po yan nakakahawa sa tao. Bakit po? Ang ating dakilang Panginoon, kahit hindi ka maghugas ng kamay, hindi ka mapapahamak o mapapasama. Itinuro yan ng ating dakilang Panginoon. Kahit hindi ka maghugas ng kamay, pwede kang kumain. Dahil kailangan din ng ating katawan ang bad bacteria para makatulong, matunaw yung mga pagkain na ating tinatanggap ng ating mga tiyan. Ito, sabi dito, at sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Ngayon, kung aralin po natin, dito sa bibig, dito pumapasok ang iniinom natin, ang kinakain natin. Pero dito rin lumalabas ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Kasi po, ang sabi dito, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Katulad po ng ano, halimbawa, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masamang pag-iisip. Nasaan bang pag-iisip? Di ba nandito? Pero bakit nanggagaling dito sa puso? Sapagkat, kung titingnan po natin, kapag tayo po ay nasasaktan, gumagana po ang utak sa pagganti. Halimbawa, minura tayo, harap-harapan. Pag natanggap yan ng kainga, ipoproseso ng utak, ang gagawin ng ating sarili, kung walang pagpipigil, magka-counter-react. Ang mangyayari niyan, magmumura din. Dahil siyempre nasaktan siya eh. Galing na po yun sa puso, yung mga masasamang pag-iisip, yung pagganti sa kapwa. Ano ba pong sabi dito? Ang mga pakikiapit. Yung pakikipagrelasyon sa, halimbawa, dahil yung ama, nabalo na, nagkaroon siya ng asawa na bata, magiging karelasyon ng kanyang anak, pakikiapit ang tawag doon. Mula na naman yan sa puso, dahil yung pagnanasa. Ano ba sabi dito? Ang mga pagnanakaw. Ang mga pagnanakaw, halimbawa, yung pagnanasa sa mga bagay
na pag-aari ng iba. Ang tawag ng pag kinuha mo na yung walang pahintulot, pag nanakaw yun. Ano ba sabi nito? Ang mga pagpatay sa kapwa-tao. Yung pagpaplano na halimbawa, tama yung sinabi kanina, inggit, puot, ugali, kapag yan po ay nananaig sa ating mga pag-iisip, sa ating puso, minsan po, kahit nagplano lang para mapahamak o mamatay ang isang tao, kahit magsalita lang ng masama sa kapwa, mula na po yan sa ating puso. Iyan po ang makakahawa sa tao. Ano ba po? Ang mga pangangalunya. Ang pangangalunya naman yung, halimbawa, sa isang mag-asawa, siyempre committed sila sa isa't isa, namamahalin ng babae ang kanyang asawa. At ganoon din ng lalaki ang kanyang asawa. Pero mayroong third party na nakipagrelasyon doon sa third party, ang tawag doon, pangangalunya. Kumbaga, gumawa siya ng labas sa kanyang katawan. Na kung titingnan natin, yung iisang katawan na yan, na dapat yung lalaki at babae na pinagsama ng Diyos, sila lang dapat ang magtitinginan. Pero mayroon pang nakitang iba. Na, kumbaga, yung attention na salip sana sa asawa, napunta doon sa iba, na sa tingin niya, at mas maganda pa rin dapat ang sarili-sariling mga asawa. Kaya po, para hindi tayo mapunta doon sa pangangalunya, dapat po, meron tayong sapat na pag-unawa sa mga bagay na, sabi nga sa mga binata at dalaga, bago ka lumagay sa tahimik para mag-asawa, piliin mo yung pinakagwapo na. Kasi habang buhay mo na yan makakasama, ang problema, nagkulubot lang yung balat, nawala na yung pagmamahal, nawala na yung pag-ibig. Minsan, dahil tinuyak lang, parang ayaw. Kasi kung titinan po halimbawa, sa mag-shoota, palagi yan magkahawak kamay. Pero nung buntis na, magkasunod na yan sa naglalakad, hindi na magkahawak. Lalo na kung may anak na, hindi na yan magkasama. Minsan lalabas yung ina, kasama yung anak, ganun din yung anak, pero hindi na sila buo na nagsasama. Parang ikinakahiya na, lalo na kung tumanda. Minsan, hindi na mapapanindigan sa kanyang sarili yung kanyang asawa. Kaya, dapat sabi nga, nararamdaman ng ating mga asawa yung pagmamahal na yan, na hindi lamang araw-arawin tayo sabihan na I love you, kundi yung pagpapahalaga, kumain ka na ba? Nakatulog ka ba kagabi? Okay ka lang ba? Wala ka bang nararamdaman? Yun yung mga dapat na hinahanap para hindi humantong sa pangangalunya. Ano ba po? Ang mga kasakiman. Ano po yung kasakiman? Halimbawa, yung pagpapala ng Diyos, lahat ng ating mga hinihiling ibinibigay sa atin. At may nakita tayong kapwa na nagugutom, namamalimos, humihingi na nakabukas ang kamay. Meron naman sana tayong madudukot pero nagdadalawang isip tayo. Ang tawag doon, kasakiman. Hindi baga, pagpapala ng Diyos yung ibahagi natin yung pagpapala para patuloy na umagos yung pagpapala na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ano ba po sabi dito? Ang mga kasamaan. Ito na po yung napakalawak. Tungkol sa pag-iisip, masamang hangarin, masamang alitigtigin ng tita, napakarami po ng masasama. Ibig sabihin, ang anumang bagay na sumalungat sa mabuti, lahat ng yan ay masama. Ano ba po? Ang pagdaraya. Ito po, minsan, kasama nito yung pagsisinungaling. Kaya po, para maunawaan natin na hindi tayo makapandaya sa ating kapwa, ang kinakailangan nito, pagiging tapat. Kung ano yung dapat na sabihin, kung ano yung katotohanan, yun dapat ang manaig. Yan po, mawawala yung pandaraya kung tayo'y tapat sa ating kapwa. Ano ba po? Ang kalibugan. Ano po ba yung kalibugan?
Sabi, kapag ikaw nga ang isang lalaki nakakita ng isang babae, nagkasala na, depende sa sitwasyon. Kasi po kung halimbawa ang isang lalaki, hindi mo talaga maiiwasan na makita ang babae sa dadaanan mo, wala ka pang pagkakasala kung wala kang muwang. Dahil hindi mo naman pwedeng sabihin na, halimbawa, may nakita ka na talaga lang sa lalaki, nakakita ng babae na nakashort. Pag halimbawa, wala kang muwang, kung makita mo yun, walang nag-react sa katawan mo, ibig sabihin niyan, wala kang kaalam-alam. Pero kung pumikit ka na, ibig sabihin, gumana na yung utak. Kung sinundan mo pa, ibig sabihin, utak na talaga ang nagbibigay ng para mapasunod yung pinakakatawan natin. Kaya dyan po napapahamak. Kasama na dyan yung tinatawag na kalibugan o pagnanasa. Ang matang masama. O ito na po yun. Kasi po, halimbawa, yung mata, pwedeng magagawa niya ng kabutihan sa kapwa. Pero po, ang mata natin, meron siyang tinatawag na vision. Halimbawa, meron lang siyang angle ng vision na nakikita ang ating mata. Katulad ng sinabi ko kanina, kung halimbawa, nakatingin ka sa kanya, dumaan yung babae, siyempre, nandun lang yung vision mo, wala kang muwang, wala kang kasalanan. Pero pag sinundan mo na lagpas ka sa vision, gumanon ka pa, ibig sabihin niya, nagkakaroon na ng masamang pagnanasa ang mata. Kaya iyan po ang nakakahawa sa tao. Ano ba po? Ang kapusungan. Ang kapusungan po, ito naman po yung tungkol doon sa mga, halimbawa, iba po kasi yung sa mga sa laman, iba yung sa espiritu. Pagdating po kasi sa laman, halimbawa, lahat ng mga humampas, lahat ng mga naglibak, nanira, nagtuyag, at lumapastangan sa ating dakilang Panginoon doon sa kanyang katawan. Lahat ng yon ay may kapatawaran dahil sinaktan lang yung katawan ng ating dakilang Panginoon. Pero yung sumalungat doon sa kanyang aral na itinuro o ipinahayag, ito na po yung tinatawag na pamumusong. Yung pagtutol doon sa aral na sinabi ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, para hindi tayo makarating sa kapusungan, kinakailangan po unawain natin yung sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Lahat ng yan ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ano ba po? Ang kamangmangan. Minsan po nagiging pamamaraan ito na kahit alam namang nagkukunwaring mangmang. Yung pagpapanggap. At kinakailangan po, lahat naman tayo nagsimula sa kamangmangan o kawalang kaalaman. Pero kapag ang tao po ay natuturuan paunti-unti, katulad halimbawa sa mga bata, hindi ba yung bata kapag maliit pa nasa age pa yan o level na nagkukulikta ng mga informasyon. Kaya siya makulit, tanong ng tanong, dahil gusto niyang alamin. Nasa stage siya ng collecting information. Pero pag yan po ay naituro na nang naituro sa kanya, yun po ang kanyang matututunan. Kaya depende po sa magulang kung ituturo, puro mura, o puro mga masasamang gawain, yun naman ang kalalakihan ng anak. Kaya yun na po yung nakakahawa para sa mga bata. Kaya po dapat ang gawin natin kung ano lang yung mga mabubuting bagay na pakikinabangan ng ating mga anak. Dahil po dito, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob, nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. Ibig sabihin, pwede yang makita ng ating kapwa at gayahin. Yun na po yung tinatawag na pagkahawa. Kaya po, kung maaari ang lahat ng mga bagay, kahit maliit na bagay, hindi makita ng ating kapwa sapagkat tayo po yung salamin ng ating kapwa. Makikita ang pagkakakilanlan natin depende sa nakikita ng ating mga kapwa.
Kaya po kahit sabihin natin, mabuti akong tao. Kahit sabihin natin, hindi ako gumagawa ng ganyan. Pero nakikita, ibig sabihin yan, sila po ang nakakakita, hindi po natin pwedeng sabihin, dayain sila. Yun ang nakikita sa ating mga ginagawa. Kaya po yung ating kapwa, pinakasalamin natin, tatanungin natin, tama ba yung ginawa ko? Ikukonsulta natin yung mga ginagawa natin. Marahil baka nagkakamali na tayo sa ating pang-araw-araw ng mga ginagawa. Siguro po hanggang dito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. Anuman ang ating mga kahilingan, kahilingan man, idulog po ng lahat natin yan sa Diyos. At ipagkakalog yan sa atin ang kanyang nais na depende sa ating mga kahilingan. Salamat po sa Diyos at isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin.